tayo ay aakayin o dadalhin doon sa ikatlong langit. Gayon ang pag-agaw. Kaya ang tanong, paano po tayo maging handa sa pagsalubong sa Panginoon? Itinuturo din ng banal na kasulatan kung paano tayo maging handa sa pagsalubong sa Panginoon. Sa unang Tesalonica 5 talatang 23, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag po sa talatang ito, paano tayo maging handa para sumalubong sa Diyos o dakilang Diyos at tagapagligtas na sa Jesucristo. Paano natin ito paghahandaan ang pagsalubong na ito? Sabi ng banal na kasulatan, iingatan ang iyong katawan, kaluluwa at espiritu. Sabi, pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Iingatang buo. Alin ang iingatang buo? Yung espiritu, kaluluwa at katawan. Bakit? Sapagkat, sabi ng banal na kasulatan, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, paano mawawalan ito ng kapintasan? Paano mawawalan ng kapintasan ito? Mga kapatid, kapag ang ating buong pagkatao ay ipaglingkod natin sa Panginoon. Kaya pag ang iyong buong pagkatao ay ipaglingkod mo sa Panginoon, ang ibig sabihin, wala ka ng kapintasan. Bakit? Kapag ang buhay mo, ipinagamit mo sa Panginoon. Magkakaroon lamang ng kapintasan ang iyong espiritu, kaluluwa at katawan kapag ang pagkatao mo na yan, hindi mo ipagamit sa Panginoon. Pag hindi mo yan ipagamit sa Panginoon, magkakaroon ng kapintasan. Hindi ka magiging handa para salubungin ang Panginoong Diyos. Kaya para maging handa ka, na salubungin ang Diyos o ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, ang sabi ng banal na kasulatan, ingatang buo. Purihin ang Panginoon. Paano mo maingatang buo? Ipaglilingkod mo sa Diyos ang iyong buhay. Kaya sabi po sa banal na kasulatan sa aklat ng Roma, ganito po ang sabi, hindi ba ganinyo nalalaman na kung panin ninyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin yaong inyong tinatalima? Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagkalima sa ikapagiging matuwid. Huwag lang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabubuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Kaya paano ang iyong espiritu, kaluluwa at katawan ay mawalan ng kapintasan kapag ang iyong buhay ipagamit mo sa Panginoon? Ipaglingkod mo ito sa Diyos. Ihandog mo ang iyong buhay sa Panginoon. Kaya darating ang Panginoon na ingatan mo ng buo ang iyong espiritu, kaluluwa at katawan. Bakit? Sapagkat ang buhay mo na yan, ipinagamit mo sa Panginoon. Ito ang paghahanda sa pagparito ng Panginoon upang atin siya salubungin. Purihin ang Panginoon. Paano pa magiging handa, mga kapatid, sa pagsalubong sa Panginoon? Sabi ni Apostol Santiago, kailangan mayroong kang pagtitiis. Mayroong handa kang magtiis. Handa kang magtiis. Kaya nga sabi, humanda kang sumalubong. Di ibig sabihin, handa kang magtiis. Purihin ang Panginoon. Kaya pag hindi ka makapagtiis, hindi ka handa.
sa pagsalubong sa Panginoon, kailangan handa kang magtiis. Bakit? Yan po ang hinihingi upang mapaghandaan ang pagsalubong sa Panginoon. Dito po sa aklat ng Santiago 5, ang talata ay 7. Magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Narito inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Magtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Purihin ang Panginoon. Ang pangalawa, mga kapatid, upang maging handa sa pagsalubong sa Diyos o sa Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, dapat magtiis. At ang halimbawa dito ay ang magsasaka. Kung paano ang magsasaka, mga kapatid, perti ang pagtitiis. Ano ang kanyang tinitiis? Yung pagsasaka. Hindi biro yung pagsasaka. Kaya nga sabi nga, magtanim hindi biro, maghapong nakayuko, sabi nung awit. Diba? Hindi biro yan. Yung magsaka, yung mag-aralo ka lang eh. Kapatid, nakalubog maghapon lagi yung paa mo sa putik. Ano ba yan? Kapatid, lalo pa yung kalabaw. Pero rin ang pagtitiis niyan. Kumbaga, sige na ang lakad niya sa putikan, pinapalo pa minsan. Diba? Pinapalo pa yung minsan. Bakit? May pagtitiis din eh. Ano ang layunin? Upang magkaroon ng bunga. Diba? Yung magsasaka, may layunin yan kung bakit nagsasaka. Para magkaroon ng bunga. Pero, paano ito, mga kapatid, magkakaroon ng bunga? Kailangan maghintay na may pagtitiis. Hinihintay din ng magsasaka yung ulan. Yung ulan. Mga kapatid, sa spiritual, bilang tayo naghihintay sa Panginoon, kailangan nating magtiis. Bakit? Sapagkat sa ating pagtitiis, doon mo lamang magagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi po sa aklat ng Hebreo 10, talatang 36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umuro, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Paano maging handa sa pagsalubong sa Panginoon o sa dakilang Diyos? Kailangan magtiis. Kaya mga kapatid, totoo na sa paglilingkod, kaakibat ang pagtitiis. Kung paano may mga tao nagtitiis sa mga bagay na masama, tayo, ang ating tinitiis ay ang paggawa ng mabuti. Mga kapatid, dalawa po yung pagtitiis, sabi ni Apostol Pedro, dalawa yung pagtitiis. Ganito po ang sabi. Kung tawagin kasi yan, ay pagbabata rin yan. Isa rin po yan sa tinatawag na pagtitiis. Dito po sa aklat ng Pedro, kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit huwag magpata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao, o ng magnanakaw, o ng manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalan ito. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, meron pala tayong titiisin, meron tayong babatahin. At kung mababa mo yan o matiis mo ang mga bagay na yan, hindi yan maitutumbas sa kalwalhatiang mahahayag. Yan po ang sabi sa Roma 8, talatang 17. Sabi po dito, sa talatang 18,